Assalamualaikum and good morning. So guys, ngayong araw is nandito pa rin tayo sa Thailand. Hindi pa rin tayo nakakalabas gawa ng pagbaha dito sa kanilang lugar. Pero alhamdulillah, doon sa area ng Ijtima nakalabas na tayo. Nandito na tayo ngayon sa border ng Malaysia at saka Thailand, sa Sadao. Kung basihan natin yung sinasabi nila, Sadao. Kung titingnan naman natin sa GPS, ang nakalagay dito Bandan Nok at saka Ban Changlong, Bantay Changlong. Hindi ko alam kung ano talaga yung exact na address nito, pero nasa border na ito ng Malaysia. Ang Malaysia naman, ang part ng Malaysia na nandito is Bukit Kayu Hitam. So nandito na yung immigration kapag papasok ka ng Kuala Lumpur, dito ka nadadaan. So ngayon guys, bilang Swiftlet farmers, na-observe natin dito sa kanilang bansa kung gaano talaga ka-legal yung pagpa-farm ng balin sa sayaw. So yung naririnig natin, yung kulay pink na bahay na yan, yung building na yan na malaki sa likod natin, ay kinonvert na nila sa balin sa sayaw farmhouse. Tingnan natin. Ayan yung building na yan. Ayan. Converted na into balin sa sayaw farmhouse yan. Ganun sila ka legal talaga. Hindi lang yan isa, sa kabilang street marami ring mga ganyang farmhouse na malalaki. Napakalaking commercial building, ibon na yun nakatira. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yung ventilation. Tagi-isang pipe lang sa bintana meron So yung kabilang side halos wala. Hindi ko alam kung paano sistema, baka siguro gumagamit na sila ng mga humidifier. So ganun guys, sa bansa nila ganun talaga ka-legal. Hopefully one day sa bansa rin natin makikinabang din tayo ng ganitong klaseng hanap buhay. Napakasimple, walang masyadong maintenance, pero kumikita na maayos. So yun, sana katulad siguro ng crayfish, mabigyan din tayo ng guidelines one day sa ating bansa. Sayang din kasi kasama naman tayo sa bansa sa Southeast Asia na merong balin sa sayaw. Hindi naman lahat ng bansa sa buong mundo ay meron. Sa Southeast Asia lang to meron. So sayang din. So ayun guys, hopefully gaya na sinasabi ko, mapagbigyan nga tayo. Sa ngayon, standby muna kami dito sa area na to habang pinapahupa yung tubig. Hindi kami makalabas papuntang Bangkok gawa ng baha talaga sa dadaanan. Sobrang laki ng damage, parang kung sa amin sa Palawan is buong Palawan yung damage ng baha. Umaabot to ng mga 5 meter yung lalim ng tubig. So tambay talaga tayo dito sa area na to. Pwede namang lumabas na ng Malaysia, pero yung ticket namin kasi is from Bangkok to Manila. So yun lang guys, hopefully kita-kita tayo ulit sa mga susunod na video natin.